Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid at ngayong gabi ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. So, di natin maiwasan yung ibang mga preacher dahil siyempre may mga trabaho. Kaya kailangan prepare po ang bawat isa na hindi man makadalo yung ibang elder o preacher ay ready po yung bawat isa po sa atin. So, dito po tayo sa Luke chapter 10, mga kapatid, kung may mga Bible po kayo. Luke chapter 10, simulan po na doon po lang po sa verse 20. Sabi po dito, notwithstanding in this notwithstanding in this, rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So, purihin po ang Diyos sa mga salitang ating binasa ngayong gabi. Tayo po'y manalangin, ang makapangyarihan sa lahat. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ngayon ay nagkatipon kahit po sa virtual fellowship na ito. Nawa po Diyos, pangunahan mo po ang bawat isa sa amin na maunawaan ang mga kapahayagan mong ngayong gabi. Ang banal mong Espiritu po ang magturo po sa amin upang kami po ay magkaroon ng encouragement sa aming espiritual na buhay. Salamat po God at away pangunahan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po sa mag-join pa lang, gabayan mo po ang bawat isa. Salamat po Lord at lahat po ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So unang-una mga kapatid, doon po sa ating binasa, ito po ay sa aklat po ng Lucas at makikita po natin doon. So doon sa ating binasa, na ang pinaka-background po nito ay kung sisimulan natin sa verse 1 ay ito po yung Jesus sent 70 out to preach the gospel of the kingdom and the miracles. So kung babasahin nga po natin yung verse 1, after these things the Lord appointed other 70 also and set them two and two before his face into every city and place whither himself would come. So, ito yung panahon ng pagministeryo ng Panginoon na mayroon na po siyang mga alagad dito at mayroon na po siyang mga naturuan at doon po ay isinid out niya yung 70. No? At sabi nga doon, therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray you therefore the Lord of the harvest that He would send forth laborers into harvest. Tapos nagbigay po siya ng mga instruction. Kaya kung mabasa natin ang Luke chapter 10 verse 1 to 16, ito po yung pag-appoint ng Panginoon doon sa 70 at binigyan sila ng instruction kung anong dapat gawin, no? Tapos sa dito po sa sunod na bahagi ay ito na po yung tinatawag na kinurek po sila ng Panginoon, no? Doon sa verse 20. Dahil nakita po ng Panginoon na bumalik yung mga disciple na sabi doon sa titingnan nga natin, kasi hindi naman talaga yung ang focus po natin kasi yung ating topic ngayon mamaya. And the 70 returned again with joy, no? Saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto your power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. So ito po yung pinaka-verse na ating binasa kanina. What's standing in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So, ang pinaka-pamagat ng ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, names written in the book of life. So, makita natin dito mga kapatid, no? Sa ating binasa, na mayroong binabanggit na written in heaven. So, simulan po natin.
So, where are their names written in heaven? So, yun po ang question na dapat nating itanong kasi nabanggit po doon sa verse 20, written in heaven. So, kung bubuksan po natin yung Book of Philippians, may binabanggit po ang ating kapatid na apostol na Pablo doon sa Book of Philippians chapter 4, verse 3. Sabi po na ating kapatid na Pablo, sa verse 3, and I entreat thee also through your fellow help those women which labored with me in the gospel with fellow laborers whose names are in the book of life. So yung pong written in heaven na binanggit po ng Panginoon doon sa Luke chapter 10 verse 20, yun po yung nakasulat doon po sa aklat ng buhay. At binanggit din po yan sa Book of Revelation chapter 20 verse 15. Tingnan po natin mga kapatid, no? So bali introduction lang po ito mga kapatid. Wala pa ho tayo doon sa pinaka talagang laman ng ating pag-aaral. Chapter 20 verse 15. So sabi po doon sa 15, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So book of life. So doon po ay nakasulat doon sa yung mga pangalan. So ito ay tinawag din na book of life of the Lamb slain. Sa Revelation 13:8, tingnan po natin mga kapatid ang ating mga Biblia. Sabi po doon sa Book of Revelation chapter 13 verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So yung book of life ayun pala ay tinatawag din pong the book of life of the Lamb slain. At siyempre, walang duda naman na yung pinatay ay ang ating Panginoon. So, yun ang siya yung nagmay-ari ng aklat. Yun. The book of life of the Lamb slain. So, Lamb's book of life, mabasa din po natin yan sa Revelation 21, 27. So, basa lang po tayo ng mga verses, mga kapatid. 21 verse 27. Sabi po dito sa 27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither of whatsoever worketh abomination or maketh it lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Yon, Lamb's book of life. Yung mga nakasulat doon. Yun lang po yung papasok. So, basahin din po natin yung John chapter 1 verse 29, no? Para lalo nating maintindihan. John chapter 1 verse 29. Sabi po doon sa 29, and the next day John saith Jesus coming unto him, and saith, behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So, ang binabanggit pong Lamb of God, ang ating Panginoon. No? Tapos sa 36, anong sabi po doon? And looking upon Jesus as he walked, he saith, behold, the Lamb of God. So, mapapansin po natin doon, mga kapatid, na yung binabanggit pong doon sa Luke chapter 10 verse 20 na written in heaven ay yun po ay isinulat sa aklat ng buhay na yun po yung Lamb's Book of Life. So punta po tayo doon sa ating talagang pag-aaral na name written in the Book of Life. So, may ilang bagay tayong question at ang outline ko po ay patanong, no? So, number 1 na tanong ay how did it happen? Yun, paano ito nangyari? When did it begin?
So pangatlo, where will be the destiny be of those names were not written in the book of life? Number 4, can the names be blotted out in the book of life? Number 5, is there cause for rejoicing? And number 6, what are some evidences that your name was written in the book of life? So, yan, mabilisan lang po ito dahil mga 5 oras ito pinipress eh. Kaya lang, ano yun lang natin ng mga 1 hour. So, punta po tayo doon sa number 1, mga kapatid, no? No, so, alam naman natin na pag pinag-usapan po yung eternal salvation, sinasabi ni Jonah na salvation is of the Lord. So walang kaduda-duda naman yan at palagi natin pinag-aaralan yung 5 phases of salvation, yung lalo na po yung tinatawag na eternal salvation, wala hong duda na talagang sa Diyos po ang talagang siya ang author, siya ang may gawa ng ating eternal na kaligtasan. Kaya kung pupunta po tayo na paano ho nangyari na mayroong isinulat doon sa aklat ng buhay. Paano ba nagsimula ito? Paano ba ito nangyari? So doon muna tayo, no? So kung titingnan natin yung Book of Romans, chapter 9, verse 11, sabi po doon ng ating kapatid na apostol na Pablo, sabi po doon sa 9:11, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calleth. So mapapansin po doon natin na kung paano nangyari, ay unang-una, dito makita natin, ay yung purpose ng Diyos, no? The purpose of God according to election might stand. Yon. So, yung purpose lang ng Diyos, no? Siya yung nag-decree, siyang nagtakda. Kaya naniwala tayo doon sa predestination. Yon, siyempre, yung may usapin po dyan, kung double o single. So, doon muna tayo doon sa predestination patungkol po sa mga elect, no? Kasi po dito, ay sinasabi po dito ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga-Roma na for the children being not yet born, yun, hindi pa ipinapanganak, na hindi pa gumagawa ng mabuti at masama upang ang layunin ng Diyos sa pagpili ay tumayo, hindi dahil sa kanyang mga gawa kundi sa kanya na tumatawag. Yon. So yun ang matibay na dahilan doon sa decree, sa purpose ng Panginoon sa kanyang layunin. Hindi dahil sa layunin ng tao, kundi sa layunin ng Diyos. Kung bakit mayroong book of life, kung bakit mayroong isusulat, ay dahil doon sa purpose ng Ama before the foundation of the world. So makita rin po natin yan dito po sa Romans 9:15, tinantin po natin. Pagkadungsong lang naman po yan. Kaya yung Book of Romans, punong-puno po ng doktrina yan. So 9:15, for he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. So sabi dito na nabi ni Moises, ako'y nahabag sa nais kong kahabagan. Yon. At ako'y naaawa sa nais kong kaawaan. So matibay po ebidensya na ang Diyos ho ang nagsimula ng lahat po, mga kapatid. Kung ito ay kung paano nangyari, ito ay dahil sa katakdaan ng Diyos, dahil siya po yung sovereign God natin. Siya yung sovereign Lord natin na sinasabi na nga ng Psalms 115 verse 3. Tingnan po natin yung ating mga Bible, mga kapatid. Sabi po doon, but our God is in heavens. He had done whatsoever He had pleased. So, especially pagdating po sa tinatawag pong election. So, naniwala po tayo na sa tinatawag pong national election, vocational election, soteriological election. At kung may iba pang election,
Yun, pag-aralan din natin kasi siyempre pag kung tayo'y masipag mag-aral, baka may pa bang klaseng eleksyon. So dito, makita natin mga kapatid, na doon sa ating mga binasa, patungkol po doon sa how did it happen, matibay na po yun eh. So kung babasahin din po natin yung Ephesians chapter 1 verse 5, sabi po doon, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Yun ang matibay na dahilan. Kaya yung sa tanong na how did it happen, so ang sagot, according to the good pleasure of His will. So dahil lang sa natuwaan Diyos at sa kanyang kagustuhan, ay itinalaga tayo. Yun ho ang katotohanan nasa Biblia. Dito rin po sa Ephesians chapter 1 verse 9, ang sabi po doon, so bubuksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, Ephesians chapter 1 verse 9. Sabi po doon sa verse 9, in whom we have having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He had purpose in Himself. Yun, in Himself. So, yun mga talata ay nagpapatibay mga kapatid doon sa tanong na how did it happen? Paano ito nangyari? So, sa Diyos walang imposible dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat at kung pumili siya, ang sabi nga ay prerogative po niya yun eh. Siya ang may gusto nun, wala ho sa atin. Hindi ho tayo napili dahil sa ating mga aksyon. So napag-aralan na natin, maraming teaching, maraming katuruan na kahit paulit-ulitin ay masarap pakinggan. Na ang tao, wala hong kakayan pagdating po sa eternal salvation. Kaya tayo po ay dapat mayroong humility at hindi tayo nagyayabang na narito tayo, kundi dapat ay lagi nating itaas ang kaluwalhatian ng Diyos kung bakit tayo ay narito, nakakapag-fellowship, nakakapag-aral ng Biblia, ay dahil siya po ang unang gumawa ng lahat. Dito rin po sa Ephesians chapter 1 verse 11, ano po yung sabi doon? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So, after the counsel of His own will. So, ang sinasagot natin dito, yung tanong na, how did it happen? So, lahat ng talata nagsasabi na doon sa Romans 9:11, according to election, that the purpose of God according to election might done. Ephesians 1:5, according to the good pleasure of His will. Ephesians 1:9, according to His good pleasure which He had a purpose in Himself. Ephesians 1:11, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So, wala akong bahagyang tao doon. Tanging sa Diyos lang talaga. So, paanong magmamalaki ho tayo? Paanong sasabihin ng mga ibang pastor na kaya ka nandito dahil sa akin? Kaya ka naligtas, kaya ka pupunta sa langit ay dahil nagtiyaga ako sa iyo. Kaya isusulat ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay nang dahil sa akin. Alam mo yun, no? Nagyayabang talaga, no? So, wala ho. Doon sa ating binasa, ay lahat po ay ginawa po ng Diyos simula't simula dahil sa kanyang kagustuhan. So, punta tayo doon sa pangalawang tanong, no? Pangalawang tanong, kasi puro patanong po ito eh, para maliwanagan po. When did it begin? Yun. Kailan ito nagsimula? Kanina niya, ang tanong, how did it begin? Ito naman, when did it begin? Kailan ito nagsimula? Yun. Siyempre, paborito natin na mga sagot. Doon sa Ephesians chapter 1 verse 4. Yun, for Ephesians, no? Sagana din ito ang Ephesians na ito, no?
Sabi doon sa Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So yung tanong, kailan? Ang sagot, before the foundation of the world. O maliwanag, no? Hindi ho tayo ang nagsalita. Binabasa lang natin ang sulat ng ating kapatid na apostol na Pablo sa sulat niya sa mga taga-Episo. Ito rin po, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, ang sabi po niya, who had saved us and called us with unholy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So yun po, no? Yung una, before the foundation of the world. Yung pangalawa, before the world began. So parehas lang naman yun, no? Minsan terminology lang yung nagkakaiba. 1 Peter 1:20. Ano sabi doon? Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifested in this last time for you. So, makita natin na yung eternal salvation ay nakatakda na before the creation of the foundation of the world. Binanggit ni Apostol Peter, before ordained, before the foundation of the world. So, medyo magandang mga sagot ito doon sa tanong na when did it begin? So, puro may word na before the foundation of the world, before the world began, foreordained before the foundation of the world. So, maliwanag pa sa sikat ng araw. Before the creation or foundation of the world. So, makita din po natin yan. Titus chapter 1 verse 2. Yan palagi na rin natin naririnig yung verse na yan. Pero maganda ay palagi rin nating ulit-ulitin. Sabi po doon sa Titus chapter 1 verse 2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Yun. Before the world began, mga kapatid. So, ito po yung sunod na tanong natin, mga kapatid. Punta tayo doon sa pangatlong tanong. No? Medyo mahaba kasi, no? Para papyaw lang naman tayo. So, yung pangatlo, where will the destiny be of those names were not written in the book of life? So, saan ba ang destinasyon ng mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Yun. Siyempre, kung ang nakasulat sa aklat ng buhay, ipapunta sa eternal heaven. So, kabaliktaran naman ito, no? So, kung bababasa po natin, Book of Revelation, chapter 20, verse 14 to 15, ang sabi po doon, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yun. Siyempre, alam natin, hindi ito yung mga hindi napili ng Ama before the foundation of the world. So, saan sila itatapon? Doon sa lake of fire. Ito yung mga hindi nakasulat, hindi makikita doon sa aklat ng buhay. At siyempre, pag hindi nakita, hindi na isulat. Sino ang hindi sumulat? Siyempre, yung Diyos na siyang may karapatan. Hindi ho tayo ang magsusulat. Hindi ho yung aksyon natin ang magiging dahilan para tayo ay isulat sa aklat ng buhay. So sabi din po sa Revelation 17:8, the beast that thou sayest was, and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition, and that dwell on the earth shall wander, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. So when the beast that was is not yet is. So yung mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay from the foundation of the world. So yun po yung mga
ah sumamba doon sa sa hayop. So siyempre prophecy ano po ito sa sulat po sa Book of Revelation. At minsan tatalakayan natin yung Book of Revelation, no? Sabi doon sa Revelation 13:8, "And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb is slain from the foundation of the world." Yun. So, makita natin doon, mga kapatid, yung tanong na saan po punta. So, maliwanag po, doon po sa Lake of Fire na sinasabi ng Book of Revelation. So, pang-apat, yung medyo summary lang po ito eh. Medyo mahaba po ito. Medyo may part 1, part 2, part 3, part 4. So, hanggang part 10. So, can the names blotted out? Yon. Yung pangalan ba natin ay mabubura sa aklat ng buhay, mga kapatid? Kung mabubura, tamang Arminian ay, no? So, tingnan nga na po natin, mga kapatid. Dito po sa John chapter 6 verse 39. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sabi po niya sa John chapter 6 verse 39, "And this is the Father's will." So, kanino daw kalooban? Sa ating Ama, "which has sent me, that of all which He had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day." So, walang mawawala, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, ano po, dito sa John 17, verse 2. Tindanan po natin yung ating mga Bible, kapatid. Sabi doon ng ating Panginoon, "And as thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him." Tapos sa verse 3, "And this is life eternal, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent." So makita natin na doon sa verse 1, verse 2, "Give eternal life." Binigyan ng buhay na walang hanggan. Yon, buhay na walang hanggan ibinigay. So hindi ho temporaring buhay. Buhay na walang hanggan ang ibinigay. Kaya makakakisiguro po tayo na yung mga nakasulat doon, hindi ho mawawala. At dito rin po, kung titingnan natin ang Book of Romans, yung talagang specialty po natin ito. Kasi nandito po yung order of salvation. Yung kung may order na pinaka-the best, ito ang pinaka-the best na order of salvation. Ano po yon? Dito po simulan po natin doon sa sa Romans chapter 8, verse 28 hanggang 30. Sabi doon sa 28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are at the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called. In whom He called, them He also justified. In whom He justified, then He also glorified." So yun yung order. Pero kung ituloy-tuloy natin hanggang 39, sabi ni Apostol Pablo, "What shall we then say to these things?" So may binabanggit na these things eh. "If God be for us, who can be against us? He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall He not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is that condemneth? It is Christ that dieth, yet rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ?" Yun, puro patanong no? "Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, For thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep
for the slaughter, nay in all these things we are more than conquerors through him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So wala akong pwedeng maghiwalay sa atin, no? Kasi nga, nakasulat na from the foundation of the world, hindi na ho mabubura yun. Yun. Mali ho yung minsan yung context ng binabasa ng mga naniwala na mabubura. Lalo doon sa Exodus, meron din sa Revelation. So, pag-aaral natin minsan yan yung na nawala, binura. So, talaan po yon. So, minsan paaralin natin yon. Kasi pag nabasa nyo yan, oo nga, no? Pero minsan, ihiwalay nating aral yon para mahimay-himay po natin na yun po ay talaan doon sa bayang Israel. At dito sa Book of Revelation, nabanggit din. Pero hiwalay po natin aral yan. So, sunod po, is there cause for rejoicing? May dahilan ba tayo para magsaya, mga kapatid, magalak? Siyempre, mayroon. Katulad ng sinasabi ng ating Panginoon. No? Kung alam na natin na tayo ay pinili, tayo ay tinubos, na born again, so yun ang katunayan na tayo po ay, yung pangalan natin ay naisulat na sa aklat ng buhay. Kaya mapansin natin, dito sabi ng ating Panginoon, kung babalikan po natin yung ating teksto kanina, mapapansin po natin na sabi ng Panginoon doon sa 20, notwithstanding in this rejoice not that the spirit are subject unto you. Yon. But rather, rejoice because your names are written in heaven. So, yun pala yung dahilan para tayo ay maganap. Kaya kahit anong mga problema, trials, mga nangyari sa ating mga hindi maganda, hindi yun dapat nakakapagbigay sa atin ng discouragement. Bakit to? Yun palang dapat ikagalak natin. Ito, medyo kinurek sila ng Panginoon dito, mga kapatid eh. Kasi nag-report positive. Talagang napakasigla nilang nag-report. Talagang nandun yung kagalakan nila. Pero sabi ng Panginoon, hindi dahil nakapalayas kayo ng demonyo, nakapangaral kayo, ay doon kayo na matutuwa. Sabi ng Panginoon, matuwa kayo dahil yung pangalan nyo ay nakasulat doon sa langit. Yun po yung dapat kinagagalak po natin, mga kapatid. Na kahit anong struggle, pagod, o mga paghihirap natin dito sa lupa, talagang kasama na po yan, mga kapatid eh. Noon, may mga kinakaharap po tayong mga trials dito sa mundo. Sino bang hindi nakaranas? Ang ating Panginoon, ang mga apostol, mga naunang mga lingkod na Diyos nauna sa atin. So, kasama po siya sa buhay. Pero, bakit ho sila, ang mga apostol hanggang kamatay, naglilingkod sila? Kasi nga, alam nila na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kahit nga ang ating kapatid na apostol na Pablo, alam niya na yung mga kasama niya, yung pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit alam kaya ni Apostol Pablo? Tingnan po natin, no? Philippians, nabasa din natin kanina, pero balikan lang po natin. Basahin nga po natin yung verse 1 hanggang 3. Sabi doon, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy in crowns, so stand fast in the Lord, my dearly beloved. I beseech you just and beseech Syntyche that they be of the same mind in the Lord. And I treat thee also through your fellow help those women which labored with me in the gospel, with Clement also, and with other my fellow laborers whose names are in the book of life. So, alam ni Apostol Pablo na yung kanyang mga co-laborers ay nakasulat yung pangalan sa aklat ng buhay. No? Talagang, kaya sabi ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. So, yun ang challenge po sa ating mga kapatid, na dapat tayong mga Kristiyano ay palagi tayong nagagalak. Sabi doon, rejoice in the Lord always. Yun, palagi.
Wala akong panahon na hindi tayo nagagalak. Kahit walang pera, walang trabaho, kahit anuman ang mga sitwasyong nangyari sa atin, hindi ho dapat nawawala yung kagalangan natin sa Panginoon. Kasi ano ho ba yung mga problema natin? Ano ba yung mga dalahin natin? Mayroon pa bang ihahambing doon sa pagkapili sa atin before the foundation of the world? Mayroon pa bang itutumbas dyan sa na ang pangalan natin na isulat sa aklat ng buhay before the foundation of the world? Material, mawawala po yan. Asawa, mawawala. Anak mo, mawawala. Minsan, naghihiwala yan, di ba? Hindi naman forever din. Wala naman forever na magkasama dito sa mundo eh. Kaya nga, ang talagang forever, ang Diyos palagi nating kasama. Kaya nga, di ba, love God above all. Bakit to love God above all? Kasi pag yung pagmamahal ng pinakamataas, ibibigay mo sa tao, sa material, ay mawawala yan, di maaapektuhan ka. Samantalang pag ibibigay natin yung pinakamataas na pagmamahal sa Diyos, ang Diyos hindi nawawala eh. So, hindi ka maapektuhan. Kasi kung yung tao na mahal mo, ay binigay mo lahat, mawala sa'yo, at itinodo mo talaga, at na halos pangalawa na lang ang Diyos. Kaya kapag nawala yan, apektado ka. So, ano pa yung sabi dito ni Apostol Pablo dito mga kapatid? 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Sabi ni Apostol Pablo mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. Sabi po dito, rejoice evermore. Yon. Magalak ng walang evermore, no? Matagal, no? So, yung kagalakan dapat di naaalis. Nagagalak na magbasa ng Bible, nagagalak manalangin, nagagalak mag-attend ng fellowship, nagagalak sa lahat ng bagay na spiritual. Kasi sa ating kapanahunan, minsan, parang marami ng kapatiran, parang wala ng kagalakan na maglingkod sa Diyos. Parang napapalitan na ng kagalakan sa kamunduhan. So, yung panghuli, mga kapatid, punta po tayo sa pinakalas po natin na ating pag-aaral. Yung tinatawag pong ano pa yung makita natin na sign na siya ay yung pangalan ay naisulat sa aklat ng buhay. So, basa lang tayo ng mga ibang talata bago tayo magtapos, no? Mahaba pa po ito eh. Pero ano lang po natin ito. 1 John 4:7 mga kapatid. Tingnan po natin. 1 John chapter 4 verse 7. Sabi po dito mga kapatid, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. Yun po yung katunayan, no? Na sabi doon, love one another. Yun ang katunayan na anak ka ng Diyos, yung pangalan mo yung isinulat sa aklat ng buhay, pinili ka ng Ama before the foundation of the world. Nagmamahal ka sa kapatid. Nagmamahalan, love one another. So kung may mga usapin, mayroon namang proseso ang Biblia. So, ganoon din po dito, tingnan po natin, John 3:14. John chapter 3 verse 14 mga kapatid. Sabi po ng ating sabi po dito sa 14, and as Moses lit up the serpent in the wilderness, even so much the Son of Man believed that whosoever in him should not perish but have eternal life. No? So, yung binabanggit po dito, yung tinatawag pong pagbigay po natin ng
tiwala sa Panginoong Jesucristo, no? Na siya nga po yung nagtubos sa ating mga kasalanan. Kaya kung didiretso natin sa John 3:16, yung paborito natin ito at paborito din ito ng Arminian. Sabi doon, ay for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So, tayo po bilang nabigyan ng buhay na walang hanggan, tayo po ay mayroong makita na aksyon. Dapat may makita tayong fruit sa ating buhay. Katunayan na tayo ay may buhay na walang hanggan at yun ay katunayan na yung pangalan natin na isulat na sa aklat ng buhay. So, ano po? Yung ating binasa kanina sa Philippians. Basahin nga po natin mga kapatid. Doon po muna sa awit. Yun palagi natin itong narinig sa preaching eh. Psalms chapter 1 verse 2. Siyempre bago mag verse 2, may verse 1. So basahin nga po natin kahit yung verse 1 mga kapatid. Sabi doon, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight, yun, napakaliwanag, no? Is in the law of the Lord, and his law that doth he meditate day and night. Yun yung ebidensya na totoong anak ng Diyos. Ano yon? Umiiwas sa mga makamundo. Tapos yung kanyang kasiyahan, yung kanyang kagalakan, ginamit po, sabi doon, but his delight is in the law of the Lord. So, yun. And his law is in that meditate day and night. Yun yung katibayan. Ang minimeditate yun, yung salita ng Diyos. Tapos sa Philippians chapter 1, tingnan natin mga kapatid. Malapit na po tayo. Philippians chapter 1, verse 1, verse 3 hanggang 4. Sabi po dito, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, for you all making requests with joy. No? So, tayo dapat palaging nagagalak sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang katibayan eh. Palaging nagagalak. Kasi ang kagalakan, one of the fruit of the Holy Spirit is joy. So, hindi nawawala yan. Kailangan i-exercise lang po natin. Yan ang nagpapatibay na yung pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi pag-aralan na natin kung kailan how did it begin, when it began. So puro question mark na nasagot naman natin at hinahanap na natin yung katibayan sa atin. So ano pa dito sa Matthew chapter 28, tingnan po natin. Matthew chapter 28, verse 19. Natin yung sabi po ng ating Panginoon po dito. Sabi po dito, and Jesus came and speak unto them, saying, all power is given unto me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So, yung punto po dito, mga kapatid, yung lahat ng katuruan ng ating Panginoon, katibayan na tayo po ay pinili ng Ama, yung pangalan natin isinulat sa aklat ng buhay, tinubos tayo, na born again tayo, isa sa buhay natin, sabi doon, whatsoever I have teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So yung mga apostol, binigyan po ng mandato ng ating Panginoon na ituro. Yon, wala ho silang ituturo na hindi itinuro ng ating Panginoon.
Kaya nga kasi, verse 18 all power is given unto me in heaven and earth. So yung full authority ay na kay Kristo. At doon sa verse 20, sabi ng Panginoon, teaching them to observe. Yon. Hindi lang ituturo. Kasi ang dami na natin na ituro mga kapatid eh. Ang kabaramihan sa atin, nagsimula, talagang matagal na tayo nagtuturo. So, pero, ano ang sabi ng Panginoon? To observe. Yon. Pag may pagtuturo, na anong gagawin sa pagtuturo? Naganapin. Gaganapin eh. Hindi lang ituturo. Kailangang, ano natin sa ating buhay na yung ating natutunan ay maisagawa natin sa ating pamumuhay araw-araw. Hindi lang yung natutunan, head knowledge lang po yun. Kaya marami marurunong, pero sa kanilang aktual na buhay, hindi makita yung, yung natutunan. Kailangan i-apply natin sa ating pangaraw-araw na buhay. Ngayon po, pagdating po naman sa, siyempre, tayo po ay nagkakasala, so ano po yung sinasabi ng Bible? Kasi pag nagkakasala, parang depressed ka na, ayaw ko nang mag-church, nakakahiya na, ayaw ko nang bumalik sa, nakakahiya na kay pastor, nakakahiya na kay brother, nakakahiya na kay sister. So kapag tayo ay nagkakasala, huwag to yung kagaya ni Adan, huwag tayong kagaya ni Cain, na minsan nangangatuwiran pa sa Diyos na sa halip na mag-humble sa Lord, mangangatuwiran pa. So kapag tayo ay nagkasala sa Diyos, may payo po ang Biblia po dyan, mga kapatid. Ano po yung sabi sa 1 John 1:9? Ito lang po, no? Lahat naman tayo nagkakasala. Wala nang pwedeng magsabi dito na ako, brother, o pastor, o elder, hindi ako nagkakasala. So sabi ng Bible, sinungaling yung mga taong nagsasabing hindi siya nagkakasala. Ano po yung sabi po dito, mga kapatid? 1 John chapter 1. Simulan natin sa verse 8. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So yung anak ng Diyos, yung Kristiyano, kapag nakakasala siya, ikinokumpis niya sa Diyos yung kanyang kasalanan. Yon. Hindi niya kinukumpis kay Father. Yon. O Father, o Pastor. O. Hindi, sa Diyos muna sasabihin. If we confess our sin. So, hindi yung pag ikaw ay nagkasala, parang attitude ni Cain, ni Adan, sino pang mga may attitude na hindi maganda. So, pag nakumpronta, nagja-justified. O brother, bakit ginawa mo ito? O sister, bakit ginawa mo? So, minsan ang attitude ng tao ay kagaya yan ng attitude ni Adan. Anong attitude ni Adan? Pag-uugali, magtuturo para makaligtas siya. Ay hindi ko ganun dapat tayo, no? Bilang tayo ay mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, mga born again, mga pinili ng Ama before the foundation of the world. Yung attitude natin, was na tayo ay na-rebuke, yun ang pasalamat tayo, no? Dahil open rebuke is better than secret love. Yung pag sinabihan ka, brother, matulog ka ng maaga dahil masama sa katawan yan. Maraming sakit ang darating. Anong pakialam mo, pastor? Hindi mo buhay ang buhay ko. Minsan, marami pang katuwiran. So, ang mga pastor po, mga kapatid, kapag nangangaral po yan, yun pwede nyo balikan yung preaching ni Elder Rene, yung last Wednesday. Napakaganda po, no? Medyo nakailang panood na po ako eh. Nabiblis po ako doon sa preaching. Kasi nga yung obligation ng pastor, obligation ng mga kapatiran, tinalakay po doon. So, dito po makita mo natin mga kapatid, yung kung babalikan lang po natin, so bago tayo magtapos, balikan lang po natin yung ating pinag-aralan. So, doon sa Luke 10:20, binanggit po yung nakasulat po sa name written in heaven. So, at na pag-aralan po natin na yung name written in heaven, ito yung naisulat sa Book of Life.
Sinulat po sa Book of Life of the Lamb Slain, Lamb Book of Life, at yun po ay pagmamayari po ng ating Panginoong Hesukristo. At doon po sa bahagi po ng kabuuan, yung mga question na how did it be happen? Yun, yung unang napag-aralan natin. When did it begin? Where will the destiny be of those names were not written in the book of life? Can the name be blotted out in the book of life? Is there cause for rejoicing? So what are some evidences that your name was written in the book of life? So, sa pagtatapos mga kapatid, so yun lang po, ang encourage po natin sa gabing ito, patuloy lang tayo maglingkod at exercise po natin yung kagalakan. Dahil pag yan ang nawala, yung kagalakan, apektado po lahat mga kapatid. No? Pag nawala na yung kagalakan mo na maglingkod sa Diyos, apektado na po lahat yan. Kasi nga, pupunta ka sa church, walang kagalakan, bakit kaya nasa church? Kasi baka magalit si pastor, bakit magalit si yung asawa ko, bakit? Puro may dahilan ka lang, hindi dahil sa Diyos. May dahilan ka lang dahil sa tao. Pero pag may kagalakan ka, kahit ano pang mga struggle sa buhay, ipagpapatuloy mo ang paglilingkod dahil naglilingkod ka sa Diyos, hindi naman sa tao. Dahil ang tao, kahit anong gawin mo, mayroong masasabi sa'yo. Pero ang Diyos, kahit anong ginawa nating kamalian, napapatawad tayo niya. Kasi anak niya tayo eh. So, focus lang tayo. Sabi nga, Hebrew 12:2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So, yun lang po mga kapatid sa gabing ito at salamat po sa oras at tayo po ay manalangin. Salamat o Diyos sa gabing ito. Salamat o Diyos sa mga aral mo na nagbigay po sa amin ng encouragement, enlightenment tungkol po sa aklat ng buhay. At awa po sa mga susunod pa po na oras at panahon, matalakay po namin ang pagpapatuloy ng pag-aaral na ito dahil napakaikli po ang oras upang matalakay namin ito. Balit sa biyaya mo, Lord, nawa po ay nagkaroon kami ng katutunan at mga enlightenment na nanggagaling sa banal na kasulatan. Lahat po ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so bago tayo mag